Humihingi rin po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa anuman pong aming mga nagawang kasalanan, sa isip man po, sa salita, o sa nagawa po namin, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon. At maging sa mga shortcoming po namin, Panginoon, sa mga bagay na dapat namin gawin pero hindi po namin nagagawa, patawad po, Ama. At linisin niyo po ang puso ng bawat isa sa amin, Panginoon, at maging kalugod-lugod po sa inyong harapan, Panginoon, ang mga nilalaman po ng aming puso. Salamat po sa biyayang pagpapatawad niyo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Amen. Tayo po ay nasa mga bilang or Numbers chapter 8 po, at pinamagatan po itong ang paglalagay ng mga ilaw, ang pagtatalaga ng mga Levita, ang itatagal ng panunungkulan ng mga Levita. Ang paglalagay ng mga ilaw. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Aaron na pagkasindi ng 7 ilaw, iaayos niya mga ito sa ibabaw ng patungan upang magliwanag sa paligid nito. Iyon nga ang ginawa ni Aaron ayon sa iniutos ni Yahweh kay Moses. Ang ilawan ay yari sa pinitpit na ginto, gayon din ang palumuting bulaklak at ang mga tangkay nito. Ginawa ito ni Moises ayon sa anyong huwaran na ipinakita sa kanya ni Yahweh. Ang pagtatalaga ng mga Levita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ibukod mo ang mga Levita at linisin ayon sa kautusan. Wisikan mo sila ng tubig na panlinis ng kasalanan, paahitan ang buo nilang katawan, at palabahan ang kanilang kasuotan. Pagkatapos, pagdalhin mo sila ng 2 batang toro, ang isa ihahandog na kasama ng handog na pagkaing butil, at ang isa'y handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dalhin mo ang mga Levita sa harap ng toldang tipanan, at iharap mo sa sambayan ng Israel. Samantalang, inihaharap mo sila kay Yahweh, ipapatong naman ng mga Israelita ang kanilang mga kamay sa ulo ng mga Levita. Ang mga ito iaalay ni Aaron kay Yahweh bilang natatanging handog ng bayang Israel para maglingkod sa akin. Pagkatapos, ipapatong ng mga Levita ang kanilang kamay sa ulo ng mga toro. Ang isa'y handog para sa kapatawaran ng kasalanan at ang isa'y handog na susunugin upang sila'y matubos sa kanilang mga kasalanan. Ilaan mo ang mga Levita sa akin bilang natatanging handog, at ilagay mo sila sa ilalim ng pamamahala ni Aaron at ng mga anak niya. Ganyan mo sila ibubukod mula sa sambayan ng Israel, at sila'y magiging akin. Pagkatapos mo silang linisin, ayon sa kautusan at maialay kay Yahweh bilang natatanging handog, magsisimula na sila sa paglilingkod sa toldang tipanan. Nakalaan sila sa akin bilang kapalit ng mga panganay na lalaki ng Israel. Ang mga panganay ng Israel ay tinalaga kong maging akin ng gabing ipunin ko ang mga panganay ng Ehipto, kaya sila ay akin, maging tao man o hayop. Pinili ko ang mga Levita bilang kapalit ng mga panganay ng Israel, upang makatulong ni Aaron at ng mga anak nito sa paglilingkod sa toldang tipanan, sa paghandog para sa katubusan ng kasalanan ng Israel. Sa ganong paraan ay may lalayo ang mga Israelita sa panganib na mamatay kapag sila'y lumapit sa sanktuaryo. Ang mga Levita ay tinalaga nga ni Moses, ni Aaron at ng buong Israel ayon sa utos ni Yahweh. Nilinis ng mga Levita ang kanilang katawan, gayon din ang kanilang kasuotan. Itinalaga nga sila ni Aaron at ginanap ang paghahandog para sa kapatawaran ng kanilang kasalanan. Sinagawang lahat ni Moises ang utos ni Yahweh sa kanya tungkol sa mga Levita. Pagkatapos, ginampanan na nila ang kanilang tungkulin sa loob ng toldang tipanan bilang katulong ni Aaron ng mga anak nito. Ang itatagal ng panunungkulan ng mga Levita. Sinabi ni Yahweh kay Moises,
Ganito ang magiging tuntunin tungkol sa mga Levita. Mula edad na 25, tutulong sila sa gawain sa loob ng toldang tipanan. Pagdating nila ng 50 taon, pagpapahingahin na sila sa ganoong gawain. Maaari pa rin silang tumulong sa kanilang mga kapwa Levita sa pagganap ng mga ito ng kanilang tungkulin sa loob ng toldang tipanan, subalit hindi sila maaaring magsagawa sa paglilingkod. And praise God po sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Dumako na po tayo sa aral at aplikasyon. So this chapter discusses the completion of tabernacle and the dedication of those who would be working in and around it. God also spoke to Moses about two important matters. One was caring for the lamps, and second was dedicating the Levites. So caring for the lamps. In this section, may kita po natin kung paano binigyan ng Panginoon si Moses ng instructions para sa ilawan sa tabernacle. Ang ilawan po ay isang mahalagang bahagi ng tabernacle kasi ito ang nagbibigay ng liwanag sa kabanal-banalang lugar. The lamps were to be kept burning continuously, so ang trabaho po ni Aaron na siya rin pong high priest ay pangalagaan at bantayan ang mga lamps na ito gabi-gabi. Huwag itong hayaang mamatay. Jesus said, "Stay dressed for action and keep your lamps burning." Sa Luke 12 to 35 po ito. Sa panahon po natin ngayon, ito pa rin po yung trabaho natin hanggang sa pagbabalik po ng ating Panginoon. God instructed Moses, "The fire on the altar shall be kept burning continually on it. It shall not go out." They had to keep the fire burning at ito rin po ang sinasabi sa atin ng Panginoon hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa ngayon. So let's keep our lamp lit. The fire of God is His presence. It's the Holy Spirit in us. Kung noon po, ang mga lamps ay para may magsilbing liwanag para sa mga Levites dun po sa holy place, po sa panahon natin ngayon, kailangan natin ng ilaw, which is the Holy Spirit, para maging gabay natin sa ating buhay. Amen po ba? Yan. So, throughout the Bible, light has always holiness, knowledge, wisdom, grace, and God's revelation, important buhay kaya. So, since it is really to keep our light burning, kung paano natin ito magagawa. So, paano po ba natin mapapaliliwanag ang tayo po mismo? Una po, pwede tayong magdasal palagi, pray daily, or fellowship, or study the scriptures, at patuloy lang po tayong manalig at magtiwala sa Panginoon. Yung second po, yung dedication of the Levites. Dito naman po sa ikalawang bahagi na ito, ng Numbers 8, we read about the consecration of the Levites. Yung tribe na itinalaga po ng Panginoon para maglingkod sa tabernacle. So alam naman natin na mga Levites ay may mga special na role sa Israel. Kaya't pinili sila upang magsilbi sa mga saserdote na descendants po ni Aaron. Ang proseso ng kanilang consecration po ay hindi basta-basta. The process of their dedication involved purification, rituals such as washing with water, the offering of sacrifices, and the laying on of hands by the Israelites para i-acknowledge ang kanilang dedikasyon sa Panginoon. So it was a physical and spiritual act na nagpapakita ng pagpapakumbaba at pag-surrender sa Diyos. So, after nitong consecration, tinanggap sila po ng Panginoon para maglingkod sa tabernacle at maging tagapangalaga ng kanyang kabanalan. So, why Levites? So, bakit po ba ang Levites? Kasi originally po, ang firstborn sons ng lahat ng tribes ng Israel ay itinakda na sana upang maglingkod sa Diyos. Pero nung nagrebelde ang Israel at nangyari ang Golden Calf incident, yung nandun po sa Exodus chapter 32, ang tribe ng
ng Levi lang ang natirang tapat sa Diyos. So, in recognition of their faithfulness during that time, sila ang pinalitan at itinaguyod bilang mga tagapaglingkod ng tabernacle. Ang role ng mga Levita ay isang magandang halimbawa rin po ng ministry natin sa panahon ngayon. Ang Panginoon ang pumipili at nag-equip sa kanyang mga tao para sa paglilingkod. Amen po. So for today's Christian, ito ay nagsisilbing paalaala rin po sa atin that we too are called to be spiritually clean as we serve God. The concept of purity is no longer tied with the ceremonial rites, but rather to the condition of our hearts. In 1 Peter 2 verse 9, sabi po doon, "But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light." And so believers are referred to as a royal priesthood. Ibig sabihin, ang lahat ng Kristiyano ay tinawag upang maglingkod sa Diyos sa iba't ibang kapararaanan. But that service must be done in holiness. Gaya ng mga Levita na kailangan malinis upang maglingkod sa tabernakulo, tayo rin ay tinawag na mamuhay ng malinis. Patuloy na nagpapakabanal at lumalakad sa katwiran through the cleansing of Christ. So, ang dalawang importanteng bagay na ipinakita po ng Panginoon dito, ang paghahanda ng mga lamps at ang consecration ng mga Levites ay parehong may malaking pwedeng maging ambag sa buhay pananampalataya po natin ngayon. So, ang mga bagay na ginagawa natin para sa Diyos, mula sa mga simpleng gawain gaya ng pag-aalaga sa ilaw, hanggang sa mga malalaking bagay tulad ng pagdededicate ng mga tao sa kanyang serbisyo, lahat ito ay mahalaga para sa kabanalan at pagkilala ng Diyos sa ating buhay. Maraming salamat po sa Panginoon sa mensahe niya po sa bawat isa sa atin. Dalangin ko po ang patuloy na magliwanag ang Panginoong Jesus sa buhay po ng bawat isa sa atin. Maging ilaw at asin tayo ng sanlibutan ito. Tayo po ay sumaglit na manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mensahe niyo po sa amin sa umagang ito. Salamat po Panginoon sa inyo po mga salita na siya po nagbibigay liwanag sa aming buhay. Patuloy po nawa Panginoon na nagabayan niyo kami Panginoon at tulungan Panginoon na mas magliwanag pa ang buhay namin Panginoon habang kami ay sumusunod at naglilingkod sa inyo. Maging encouragement po kami sa iba, Panginoon. Maging ilaw din po kami, Panginoon, sa kanilang daraanan, Panginoon, kung paano kami binibigyan niyo po ng ilaw, Panginoon, sa buhay namin ito. Salamat po, Panginoon. Tunay po na napakabuti niyo, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa sa amin. Dalangin ko rin po, Panginoon, na ang muli niyo pong pagsama sa bawat isa sa amin sa maghapon na ito. Ingatan niyo po ang bawat isa, Panginoon. At nawa, Panginoon, sa lahat ng aming sasabihin, gagawin at iisipin, ay mapaluburan ka namin, Panginoon. Ikaw lamang po at wala nang iba. Nawa, Panginoon, ang mga aral po na natutunan namin sa umagang ito ay maisabuhay namin at ma-share din po namin sa iba, Panginoon. Maging ilaw at asin po kami, Panginoon, saan man po kami magpunta. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng ito, Panginoon. Sa inyo po muli ang pinakamataas na papuri, pagsamba at tanging pasasalamat, Panginoon, sa tanging pangalan ni Jesus. Ito po ang aking dalangin. Amen. To God be all the glory. Salamat po. Good morning po sa lahat.